Sige po, yung pong mga nasa labas, ay pwede na pong pumasok. Yung pong nasa loob ay manatili lang po. Meron po kung nasa labas. Saka po yung mga nasa likod ay pwede po ba na dito po tayo sa gawing unahan para po pag may dumating ay nandiyan lang po sa ulit. Amen. Tayo po. Amen. Alam mo na po yung mga masuguri, yung mga guwapong katatayan. Amen. Sige po, alam po tayo po sa gawing unahan. Kung ito, tayo po ay magpapasimula na sa gawain ko ng mga katatayan. Masaya po ba kayo may narito? Amen. Tunay po, salamat sa Diyos na muli naman po tayong pinagtatakot po ng ating Diyos sa hapon pong ito. Patuloy po natin siyang purihin sa may walatin. Amen. Nagdala po ang mga katatayan magpuri sa ating Panginoon. Amen. Sumigaw mga kayo ng amen. Amen. Masaya po ba kayo? Amen. Tunay po handa po ang mga tunay na katatayan sa oras po nito para po magpuri sumaba sa ating pong Panginoon. Amen po ba? Wala na po dyan sa labas. Mga po meron po po. Pagtitingin po para po mapasok na po. Amen. Okay na po. Wala na po. Ngayon po hapon, tayo po ay patuloy na sasama, aawin sa ating pong Panginoon. Amen. Bago po tayo magpatuloy sa gawain po ng ating Diyos sa hapon po ito, bagaman po wala pa po yung ibang ating mga kapatid, yung pong iba ay may malaga pong linakad po o pinuntahan. Salamat po sa Lord na kayo po ay naririto at wala po may doon sa inyong pinuntahan. Kalahat ay tumayo. Amen. So ang oras po ito, bago po tayo magpatuloy sa gawain ng ating Panginoon, pauna po tayo sa ating opening prayer ni Brother Ray Punanan. Sabi ko sa iyong salita sa Matthew 18:20, saan man may dalawa o tatlong nagkatipunan dahil sa akin, naroon ako sa kanilang kalagitnaan. Sabi mo rin o Diyos sa Matthew 4:4, hindi lamang sa tinapay na bubuhay ang tao, kundi sa bawat salita mo na bumutaw sa bibig ng Diyos. Lord, sa tunay nga po na hindi lamang kami nabubuhay, Panginoon, sa araw-araw, Panginoon, na aming pong mga kinakain, Panginoon, hindi dahil sa iyo, Panginoon. Dahil sabi mo nga, Panginoon, wala kami magagawa kung kami iwalay sa iyo. Lord, sa mga oras pong ito, kami humingi po ng kapatawaran sa mga kasalanan, sinasadya man o hindi, Panginoon, patawarin niyo po kami, Panginoon. Lord, sabi po, Panginoon, sa 1 John 1:9, kung sa ninyo aming mga kasalanan, kaya aming patatawarin at lilinisin sa inyong karamihan. Lord, sa hapong ito, sa inyong gagamitin, Panginoon, sa hapong ito, patuloy po siyang bibigyan ng karunungan, Panginoon, mula sa iyo, tagong mula po siya sa inyong likuran, Panginoon. Share po ng iyong salita, magilak po ng tatayo po sa pulputin ito, Panginoon. Tuloy bibigyan ng karunungan, Panginoon. Salamat po pala, Panginoon, sa mga mabuting bagay, sa mga pagpapala, maging sa paligid na po sa bawat isa sa amin, sa araw-araw. Lord, sa mga oras pong ito, inaangkilan po namin, Panginoon, ang katagumpayan ito. Sa pangalan ni Cristo Jesus. Amen. Nandaro po ba lahat po ng mga kalalakihan na narito? Amen. Mga kalatayan para po umawi, sumayaw, umiga para sa Panginoon. Amen. Hallelujah. Kailangan po ba ang ating Diyos? Hallelujah. Sandal po natin ang katalian ng ating Panginoon. Tayo po magpuli sa Kanya.
noon hanggang magpasahanggang sa ngayon, Panginoon. Kaya narito po kami, O Diyos, sa iyong mga anak, namamangha sa iyong kadakilaan, sa iyong kabutihan. Nais ka po namin awitan, O Diyos. Nais ka po namin papurihan, O God. Oh, hallelujah, Jesus. Salamat, Panginoon. Tayo ay manatili sa presensya ng pagsamba. Ito lang po natin ang ating puso, ang ating isip sa ating Panginoon.
kasalanan. Sobrang laking biyaya, O Diyos. Sobrang laking pag-ibig, Panginoon. Ang iyong ginawa, mapatawad lamang po kami. Salamat po, Ama, sa iyong bugtong na anak na siyang aming Panginoong Jesus. Na siyang dahilan kung bakit po kami naririto, nagkakati po mga Kristiyano. Para po awitan ka sa kabila ng aming po mga kasalanan at pagkukulang. Dahil alam po namin kami po'y pinatawad mo na. Kami po'y binanal mo at ginawa mo po kami karapat-dapat. Kaya Panginoon, ang aming pumawit o Diyos, alam po namin ay naririnig mo dyan po sa langit. At lubos po kami nagpapasalamat, Panginoon, napakabuti mo. Ito po ang sigaw ng aming pong mga puso. Ang aming pong pasasalamat, ang aming pong pagsamba, O Diyos. Hallelujah sa iyong ginawa para po sa amin. Patuloy po ito, Panginoon, ang maghari, Panginoon, sa aming pong mga buhay, sa aming pong mga puso. Mamunga, Panginoon, ang mamunga ka. Ang iyong ginawa, Panginoon, para po sa amin. Isa pa mga kapatid, awitin po natin ang chorus. Awitin po natin yung nagagaling sa ating mga puso. Ngunit Lord, nais lang po namin kaya aming pong pasalamatan sa iyong pag-ibig
sa iyong pagpapatawad po sa amin. Salamat sa pagtawag niyo po sa amin, mga anak. Salamat o Diyos, Panginoon, sa sandali po nito, malaya ka po kumilos po sa amin, sa kabuhan po ng gawain po nito, Panginoon. Sa amin po pakikinig na iyong mga salita. Panginoon, mag-usap ka po, Panginoon, sa amin. Marinig po namin ang tinig mo at turuan sa pagbago po sa amin. Salamat, Panginoon, maraming sa iyo lahat ng papuri, marangal po sa magpagkakita. Salamat sa pangalan ng aming Panginoon Jesus, lahat po ay magsasabi. Amen! Bakit nga ba sinasamba kita? Bakit nga ba pinupuri kita? Bakit nga ba pinaglilingkuran at di nasasalamatan? Nais kong ibigin ka, di dahil sa pagpapala. Nais kong ibigin ka, dahil sa himala. Nais kong ibigin ka, dahil sa ikaw at ikaw, mahal kita, O Diyos, wala nang iba. Bakit nga ba pinupuri kita? Bakit nga ba sinasamba kita? Bakit nga ba pinaglilingkuran at pinasasalamatan? Nais kong ibigin ka, di dahil sa pagpapala. Nais kong ibigin ka, di dahil sa himala. Nais kong ibigin ka, dahil sa ikaw at ikaw, mahal kita, O Diyos, wala nang iba. Mahal kita, O Diyos, wala nang iba. Mahal kita, O Diyos, wala nang iba. Handa na po ba kayo makinig ng salita ng Diyos? Amen. Ito po ay kilalang-kilala niyo po ang lingkod na ito na gagamitin ng Diyos sa apo po ito. Ito po ay pogi-pogi na kagaya po natin. Ay huwag natin pasol sa kanya. Amen. Tunay po ito nanggaling po ng dati po ito tiga Paniki. Pero ngayon po ay nasa ibang saapan po siya. Ibang barangay. Ngayon po ay siya po ay naging isa pong siyang ngayon ay kumata yung Vice Chairman po ng Katatayan. Amen. Pinakikilala ko po ang ating kapatid. Wala pong iba. Kung hindi ang poging kapatid po natin na si Vice Chairman Marlon Hernandez. Amen. Purihin po ang Panginoon. Amen. Mabuti po ba ang Diyos? Amen. So, purihin po ang Panginoon at pinagagalak ko po na makasama po ang bawat isa. Bagamat ang buhay ng bawat isa ay pagod, pero dahil sa kabutihan po ng Panginoon, bilang mga tatay na patuloy na binabago ng Panginoon. Amen. Binabago po ba ng Panginoon? Amen. Masaya po ba kayo? Na akong speaker ngayon, Diyos sa bawat isa po sa atin. Bakit? Masabi kong mabuti ang Diyos. Nandito po tayo bilang tayo mga katatayan na patuloy na naglilingkod sa ating pong Diyos na makapangyarihan.
Kasi napakaraming mga tatay na hindi sila marunong sumamba sa Diyos. Naniniwala po ba kayo doon? Pero tayo, hindi po natin kinahiya ang pagsamba sa Panginoon. Sapagkat dito natin nasumpungan at dito natin nakita ang tunay na saya na meron tayo ngayon. Amen po ba? Napuri po ang Panginoon. Sige po, ay hindi ko na po patatagalin. So, anong oras na? 5:09. Saglit lang po tayo. Kaya po ba kayo? So, purihin po ang Panginoon at sa buhay ko, kasi kung titignan ko yung sarili ko, talagang wala. Wala akong... sabi ko, lagi ko sinasabi na nung nag-Christian ako, di po ako marunong magbasa. Nag-aaral po ako hanggang grade 3 lang, di po ako marunong magbasa. Pero kung nakakilala ako sa Panginoon, sabi ko, gusto kong matuto. Amen. Sabi ko sa mga kabataan noon, magpapaturo ako sa kanila, pero hindi nangyari. Ang ginawa ko lang, nanalangin ako, gusto ko magamit ako ng Panginoon. Amen po ba? Pagamat kahit hindi tayo nakapag-aral, hindi tayo marunong, pero kung talagang hinahanap natin na ang buhay natin ay simula nang tayo nakakilala sa Panginoon, kung simula nang tayo binago ng Panginoon, walang mahirap, walang imposible sa Panginoon. Amen. Pagkat ang buhay na ito na ipinagkaloob ng Diyos sa bawat isa po sa atin, hayaan po natin, huwag natin sayangin ang pagkakataon na ibinigay po sa atin ng Panginoon. Kung paano natin nakilala ang Diyos sa ating pong mga buhay. Amen po. Na makikita natin ang tunay na ganap na tunay na pagbabago na meron tayo ngayon. Dahil ito ay nasumpungan lamang natin ito sa ating pong Panginoong Jesucristo. Amen po ba? So, yun, sa hapon pong ito, ayahan po natin na ang Banal Espiritu ang mangungusap po sa atin, ang magtuturo. Hindi dahil sa... Marami kasi mga tao na, halimbawa, yung mga nagtuturo, sabi nga ni Pastor kanina, narinig ko rin po, ako binabanggit ko rin po ito, maraming mga magagaling, mga bishop, o ano man po mga pinag-aralan, o ano mga tapos, pero hindi po yun nakikita. Ang tunay na pagbabago. Ang tunay na pagbabago, yung mga narinig natin ay nasumpungan natin kung paano tayo binago ng Panginoon sa Panginoon, lamang po natin ito masusumpungan. Amen po ba? So, ang pagbabago ay hindi tayo sa maraming mga tao, mga magagaling, magturo, magpahayag ng salita ng Panginoon. Doon po ba tayo nabago? Nabago tayo simula nang tayo tumanggap sa ating pong Panginoong Jesucristo. Amen po. Sige po ay samahan niyo po ako sa aklat ng Roma. Roma 8. Simulan po natin sa verse 31. Ayan. Sabi po, ano pa ang masasabi natin tungkol dito? Kung ang Diyos ay panig sa atin, sino ang laban sa atin? Verse 32, hindi niya ipinagkait ang sarili niyang anak, kundi ibinigay para sa ating lahat. Kung ipinagkaloob niya sa atin ang kanyang anak, hindi ba niya ipagkakaloob sa atin ang lahat ng bagay kasama ng kanyang anak? 33, sino ang maghaharap ng sakdal laban sa mga hinirang ng Diyos? Gayon ang Diyos ang nagpapawalang sala sa kanila. Sino nga ang hahatol sa kaparusaan? Si Kristo Jesus ba nasa kanan ng Diyos? Siya pa nga ang namatay at muling binuhay at ngayon namamagitan para sa atin. Verse 35, sino ang makapag-iwalay sa atin sa pagmamahal ni Kristo? Ang paghihirap ba? No. Ang kapigatian? No. Ang pag-uusig? O ang gutom? O ang kahubaran? Ang panganib? O ang taba? So verse 36, ayon sa nasusulat, alang-alang sa iyo, nanganganib kaming mamatay sa buong maghapon. Ibinibilang kami ng mga tupang papatayin. Hindi ang lahat na ito ay kanya-kanya nating pagtagumpayan sa pamamagitan niya na nagmamahal sa atin. Sapagkat natitiyak ko ang kamatayan, ang buhay, ang mga anghel,
ang mga pamunuan, ang mga bagay sa kasalukuyan, ang mga bagay na darating, ang mga kapangyarihan. Ang kataas-taasan, ang kalaliman o alinman nilalang ay hindi makapag-iwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos, pag-ibig na ipinadama niya sa atin sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Amen. So mag-focus po tayo dito sa verse 35. Amen. So sabi po dito sa verse 35, sino ang makapag-iwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos? Sino po ba? Totoo po? Meron po ba o wala? Amen. So, walang mga pag-iiwalay sa atin sa pagmamahal o pag-ibig ng ating Diyos. Sabi nga, ang paghihirap po ba? Paano dumating ka sa punto na nandun na po yung marahil ngayon? Sagana ka. Wala kang ganong magbigat na problema, pagsubok na pinagdadaanan mo sa buhay. Walang pag-uusig na nararanasan mo sa buhay. So, nandito yung masipag ka, dumadalo ka, nandun na talagang parang walang kapaguran ang pagdalo mo sa mga pagtitipon. Amen po ba? Sabi mo, may kwento po ako. Ano lang ito, ito yung kwento na may isang miyembro. Amen. May isang miyembro na nagtanong sa kanyang pastor. Marahil yung iba, alam po niya ito. Sabi ng miyembro, Pastor, hindi na po ako atin sa simbahan ninyo. Bakit? Sabi niya, Pastor, kasi po, ang dami pong nagkikismisan. Ang dami pong nagkikwentuhan. Ang dami pong katitusuran. Kasi si brother, si sister, si ganito, ganyan po siya. Pero anong ginawa ng pastor? Sabi ng pastor, o sige, binigyan siya ng isang basong tubig na puno. Sabi niya, sige, hawakan mo to at umikot ka. Pinaikot niya. Huwag mong pabayaan na may matatapon. So yun, umikot po ang isang miyembro. Habang siya yung umiikot, ikot ng ikot, nakatapos na, nakaikot na po siya, tapos bumalik po siya sa pastor. Tinanong po ng pastor, oh, anong nakita mo? Anong sagot po niya? Wala po siya nakita. Bakit? Kasi po, nakapokus po siya doon sa baso o sa tubig. Sino po ba ang tubig na nagbibigay ng buhay? Ang ating pong Panginoong Jesucristo. Lagi niyong tandaan na ang buhay na meron po tayo ngayon dahil sa Panginoon. Kaya nga sabi ng Bible, sabi nga, ituon natin ang ating paningin kay Kristo sapagkat siya lamang ang pinagmumula ng lahat ng bagay. Amen po. Tunay nga na napakabuti ng Panginoon, sabi po dun sa kanta kanina, inugasan ang kasalanan, pinatawad noon, ngayon at kailanman. Tignan niyo po, no? Gano'ng kadali lang pag-ibig sa atin. Ganun po kadali lang ang pag-ibig po ng Diyos po sa atin. Sa kabilang banda, lahat po tayo ay papunta sa kapakamakan. Dahil sa pag-ibig ng Diyos, sa pagmamahal ni Kristo sa bawat isa po sa atin. Biro mo, napakarami natin sa harapan ng Diyos, ang dami natin kasalanan. Ang buhay natin, kahit ihalay po natin sa Diyos, hindi po natin mababayaran. Amen po. Hindi po natin kayang bayaran kahit ihalay po natin ang ating pong buhay. Kasi sa dami ng kasalanan na nagagawa natin. Amen. Sino po ba yung nakagawa ng kasalanan kanina? Amen. So lahat po tayo nagkakamali, nagkakasala. Pero ang kaibahan po dito, ang banal na Espiritu Santo na nananahan po sa atin ay patuloy na nangungusap po ito. Tinuturuan po tayo ng banal na Espiritu Santo. Amen. Kaya nga po, makikita po natin dito, walang makapag-iiwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo o ang ating pong Panginoon. Sapagkat dito natin natagpuhan ng tunay na masaya na meron tayo. Meron tayong isang tagapagligtas na naghalay ng buhay para sa lahat, para sa atin po.
Dapat lahat po tayo papunta sa kapahamakan. Pero dahil sa habang at biyaya po ng Panginoon, narito po tayo. Buhay na buhay. Amen po ba? Nakikita si Kristo sa buhay po natin. Nag-glory po ang Diyos sa buhay po natin. Amen po. Makikita na mga Kristiyanong binago ng Panginoon ang tunay na masaya na meron po tayo. Bagamat may mga pagsubok, problema na ating po pinagdadahanan, may mga pag-uusik, pero pagka ang buhay natin ay patuloy natin isinuko, isinurrender sa ating pong Panginoon, tunay na hayahan mo ang Diyos na kikilos sa buhay mo. Walang mahirap, walang imposible sa Panginoon. Amen po. Tulad po ng ating pong mga narinig kanina dun sa kwento. Minsan sa buhay natin, abang tayo naglilingkod sa Panginoon, tignan natin. Kasi, paniguradong sasabihin ko sa bawat isa po sa atin, may mga pagdadaanan po tayo sa buhay na mas mabigat pa po. Marami ngayon, okay pa, panatag pa, medyo makapal pa yung bulsa. Minsan, may dumarating pa. Pero, ayan mo, sabi nga, pag dumating po yung iba't ibang mga problema sa buhay natin, hindi natin ito inaasahan na may dumarating din po. Pero sa kabilang banda, sabi ng Panginoon, doon po sa John 10:10, doon po sa pinakadulo, sabi nga, John 10:10, sabi po dito, sige, simulan po. Sabi po doon sa John 10:10, simulan po natin sa 10. Kaya lamang pupunta rito ang magnanakaw, upang magnakaw, pumatay, magwasak. Naparito ako upang ang mga tupa ay magkaroon ng buhay, isang buhay na ganap at kasiya-siya. Amen po ba? Ganun po kadakila ang pag-ibig ng Panginoon sa bawat isa po sa atin. Binigyan po tayo ng isang buhay na ganap at kasiya-siyang buhay. Kaya masasabi natin na talagang araw-araw na patuloy tayo nagpupuri at nagpapasalamat sa Panginoon. Amen po ba? Makikita tayo sa tunay na Kristiyano, hindi dito sa loob ng simbahan. Kasi nung tayo binago ng Panginoon, tignan niyo po, natin. Ako, nung simula nang ako'y nakakilala sa Panginoon, sabi ko nung bago-bago, unti-unti, binabago ako ng Panginoon. Pero nung talagang isinurrender ko ang buhay ko sa Panginoon, sabi ko, pasensya na po, dito sa babanggitin ko, kasi lagi ko rin po sinasabi po ito, ang paglalasing ay hindi po nakalulugod dito sa Panginoon. Paninigarilyo o anumang po mga bisyo, walang benepisyo sa buhay po natin. Amen po ba? Kaya nung tayo po ay binago ng Panginoon, talagang totoo po yun. Talagang napakasarap po maglingkod sa Panginoon. Kaya sabi niya, isang buhay na ganap at kasi-kasi ang buhay na meron po tayo ngayon. Hindi natin ito masusumbong sa mundo. Bisa nasusumbong natin sa mundo, panandaliya lang. Pero ang tunay na kaligayaan ay sa Diyos po natin ito masusumbungan. Bagamat may pagsubok, may problema, may iba't ibang mga napapagdaan sa buhay, minsan sa paglilingkod po natin, minsan may kasama po yun, yung pag-usik. Pero sabi doon, walang makapag-iiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos. Pagkat ang buhay na ito ay binigay o pinagkatiwala na natin ito sa Panginoon. Sabi ko, ito, tayo lahat ay patuloy na nagtatrabaho po tayo, hindi lang tayo mga matatayan, nagagampanan po ba natin ang ating pong paglilingkod sa ating pong mga pamilya. Pero sa kabilang banda, minsan pagod po tayo, ganun talaga. Pero ang mahalaga dito, kahit pagod po tayo, yung pagod dito sa mundo, yung ating katawang panlupa, ikain mo lang yan, kunting pahinga, tagal na pagod. Pero pagka dito, yung ating yung halalahanin, yung sobrang dami iniisip, nai-stress, minsan pagka nai-stress, ang dami mong sakit na lumalabas. Pero tignan natin, pagkat ito'y itinuon natin sa Panginoon, na ibinugol natin sa Diyos yung ating pong buhay, yung ating pong paglilingkod sa Panginoon, hayaan mo, may gagawin ng Diyos sa buhay po ng bawat isa po sa atin. Sabi ng Panginoon, di kita iiwan, di kita pababayaan. Amen. Magawa tayo mga tabi na nagkakaroon ng iba't ibang mga pagsubok o problema na pinagdadahanan sa buhay, sabi po ng Isaiah 41:10. Amen. Sabi po ng Isaiah 41:10, ako isa sa iyo, huwag kang
matakot. Ako ang iyong Diyos, hindi ka dapat mangamba kanino man. Ayan. Sabi nga, palalakasin kita at tutulungan at iingatan at ililigtas. Amen. Naniniwala po ba kayo na ang Diyos na nagsabi na ang Diyos na ang ating tunay na nagliligtas sa bawat isa po sa atin, sa anumang ginagawa natin sa buhay, ang Diyos ay laging kasama natin. Amen. Ang banal na Espiritu Santo. Kaya tayo po ay nakakaiwas po tayo sa mga bagay na gawa ng kasalanan. Kasi bilang tayo mga katatayan, minsan talaga dumating sa punto na yung kasalanan, bawa na, alam mo ng baga, alam mo na pag inawakan mo, mapapasok ka. Amen. Pero minsan, alam na natin, makasalanan, pero alam na natin na mapapasok tayo, tapos inawakan ko muna. Mapapasok po talaga tayo. Amen. Ang nag-iingat lang dito, minsan tayo mga anak ng Diyos na kumilala na kay Kristo, kaya nahihirapan tayong ibahagi ang salita ng Panginoon sa mga tao. Minsan totoo po yun. Minsan nahihirapan tayo kung paano natin ibahagi ang salita ng Diyos kasi hindi natin ito yung sinasagawa, sinasagamuhay. Amen po. Kaya mga anak ng Diyos na naririto ay patuloy na nagtitiwala sa ating pong Diyos na makapangyarihan sa lahat. Amen. Sabi ng Bible dito po sa Marcos 13, ang manatiling tapat hanggang wakas siya ang maliligtas. Amen po ba? Yun po, ang mananatiling tapat hanggang wakas siya po ang maliligtas. Balik wala po dun sa walang makapag-iwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos. Na bisan sa buhay po natin, habang tayo naglinol pa, papunta na tayo ng simbahan, may mga bagay na hindi natin inaasahan, hindi natin sinasadya. Tutuloy ka pa ba o hindi? Pupunta ka ng cell group, tutuloy ka ba o hindi? May inaasahan, merong mga dumarating na hindi natin inaasahan. Ayun yun yung ibig ko sabihin, yung kung mga inaasahan, halimbawa may pag-usik sa ating pong pamilya. Amen po. Kaya nung simula nung tayo nakakilala na kay Kristo, tumanggap na kay Kristo, at patuloy na natiwala sa Panginoon, nahalam natin na meron tayong inaasahan mula sa Panginoon. Kaya narito po tayo. Kasi hindi naman nakuha dito dun sa Hindi naman po ito nakuha dun sa, okay po yun. Yung sipag, masipag ka na, ganito, inaatid mo lahat ng simbahan. Kamusta naman yung pamumuhay? Meron bang nababago? May resulta? May nangyayari po ba? Amen? Pero tandaan nyo, pagkat ang buhay natin ay sinuko natin sa Panginoon, sigurado na mararanasan natin ang tunay na kapayapaan na meron po tayo ngayon. Ang Diyos po, hindi po siya, ang Diyos po ang ating pong Panginoon, hindi po tayo binibigyan ng pagsubok. Kaya huwag natin sabihin na binibigyan ako ng pagsubok ng Diyos. Kahit kailan hindi po tayo. Ang gusto nga ng Diyos, nagkaroon tayo ng buhay na ganap at kasiyasiyang buhay. Amen. Maraming minsan ay pinapahintulot ng Diyos yung mga bagay na ating pong pinagdadaanan, pero hindi po siya yung gumagawa sa buhay natin. Walang iba kung hindi ang Diablo. Kasi ang Diablo ayaw niya tayo ay maglingkod sa Panginoon. Amen po. Mabuti po ba ang Diyos? Amen. Kaya nga po sa oras po ito, ulitin ko po, sino ang makapag-iwalay sa atin sa pagmamahal ni Kristo? Ang paghihirap ba? Ang kapigatian? Ang pag-uusig? Ang gutom? Ang kaubaran? O ang panganib? O ang taba? Walang makapag-iwalay sa atin sa pagmamahal ng ating Diyos. Pagkat ang buhay na ito ay kinagkaloob ng Diyos po sa atin, tuloy-tuloy lang po tayo maglingkod sa Panginoon. Ano man mga pagsubok na darating sa atin, tuloy lang po tayo. Tuloy-tuloy lang po tayo sa ating pong paglilingkod sa Panginoon. Ayan, sa mga hindi pa po dumadalo sa mga Bible study, sa mga nagsesemblo po dyan. Kasi, tignan niyo po, mas masarap po, bilang kami mga katatayan, meron po kami ginagawang Bible reading.
Malaki pong tulong po ito. Kasi mas masarap po na lagi po tayong nagpapahalalahanan sa isa't isa. Kasi yung mga tao, makalimutan ko yan. Minsan may nagturo, may magturo, napakagaling, galing ng magturo. Pero, tinanong mo, kamusta? Iyak ba? Lumuluhod ba sa Diyos? Lumuluhod ba? Iyak na iyak? Pero minsan, pag may gawain, kasi alam mo yung isang tao, pagka talagang excited sa gawain, ako sinasabi ko sa sarili ko, hindi naman po dun sa yung pagtataas ng sarili ko kasi wala naman tayong may tataas dito kung hindi ang Diyos lang. Ako, talagang minsan pagod talaga yung pagtatrabaho ko. Yung pag-welding, pagod ko yan, hinit ko sa katawan niya. Mainit ko sa katawan yung pag-welding, tapos talagang medyo may maano pa yan, konting pagkakanulin lang, disgrasya kagad yung nangyayari sa'yo. Lalo na pagka gumagawa ka ng buong sa taas ka. Tapos, yun, na kahit pagod lang, sa sikat ng araw, kahit pagod, pero konting pahinga lang. Minsan pagka tayo, ang dami natin mga dahilan. Amen? Sa ating kong paglilingkod sa Panginoon, ang dami natin dahilan. Minsan pagka tinanong mo, bro, may pagod kasi ako. Buong magapon, ginugol mo yung oras mo sa pagtitinda, sa pagtatrabaho, sa lahat na ginagawa mo. Pero isang oras lang, isang oras sa gawain, hindi natin maibigay. Amen po? Pero sinasabi mo masaya maglingkod sa Panginoon. Kamusta ka naman? Ang buhay mo ngayon, kamusta naman? Di naman ako gumagawa ng kasalanan. Di naman, sinusunod ko naman ang kalooban ng Diyos. Nagdodonuts naman ako araw-araw. Kasi rin yung pagdodonuts, hindi natin ito may pagyayabang sa tao na ganito, araw-araw, nagdodonuts tayo. Hindi natin may pagyayabang. Lahat ng pagtitipon na yung dinadaluan po natin sa pagsiselflow, sa mga Sunday service, sa ganito mga pagtitipon, yun ay para sa atin. Para tayo lumalim ang ating pong paglilingkod sa Panginoon. Para mas magamit po tayo, mas ma-epektibong lingkod ng Diyos. Amen po. Kaya wala kang may dahilan talaga. Pagka sa Diyos ka, nakatuon. May mga pagkakataon na emergency, may lakad na emergency. May mga pagkakataon na nangyayari po. Pero kung nasa bahay ka lang, nakaupo, nanonood, nagsa-cellphone. Minsan talaga karamihan ngayon, yung pagdating sa cellphone. Mas yung iba, binugugol pa yung oras sa cellphone para dun sa pagbabasa ng salita ng Panginoon. May natutunan mo ba pagka nanonood ka sa cellphone, minsan may mga mapanood ka pa hindi ka nice. Pero sa Bible, alam natin ang salita ng Diyos ay buhay at mga pangyarihan. Dito ako binago ng Diyos. Dito ako naranasan ng tunay na buhay na meron ako ngayon. Pero nahirapan tayo pagbulat ng salita ng Panginoon. Pagod ako, matutulog muna ako. Naiintindihan naman ni Lord. No? Kasi sinasabi natin na ang salita ng Diyos ay makapangyarihan. Na pinakawakan natin, buhay ang makapangyarihan, ang salita ng Panginoon. Amen. Nakikita po ba sa buhay natin? Pag oras ng gawain, yan. May nakikita tayo, sila ba talaga dumadalo sa pagtitipon tulad ng ganito, yung mga araw ng Sunday? Bakit? Minsan talaga, dumarating din sa punto na pasensya na po at minsan talaga, nakakatulog, inaatok po tayo. Amen. Kasi napuyat ako kagabi. May dalay lang, napuyat kasi ako kami, kaya inaantok ako. Pwede mo bang paglabanan na antok? Amen. Ako naranasan ko, pero kanina nga, inaantok ako, masakit ang ulo ko. Kahit na bisan, wala akong may dahilan sa Panginoon. Pag dumadalo ako sa mga Bible study, medyo masakit ang ulo ko. Ulo lang naman yung masakit. Hindi naman masakit yung paa, pwede ka naman lumakad. Bakit? Kahit nasa bahay ka mo, wala ba yung sakit ng ulo mo? Pag nagpahinga ka mo, wala sakit ng ulo.
dumalo ka sa gawain, pag umaten ka, meron ka pang matututunan. At tandaan mo, pag dumalo ka sa paggawain, hayaan mo. Pag sigurado baka konting tubig lang yun, inom ka lang ng tubig, mawawala na sakit ng ulo mo. Amen po. Kaya huwag po natin sayangin yung pagkakataon na ibinibigay po ng Diyos po sa atin. Hanggat may buhay po tayo, may pag-asa po tayo. Hindi po tumitingin ng Diyos sa kasalanan, sa mga iba't ibang mga napagdahanan natin sa buhay. Hindi po tumitingin ng Diyos. Alam ng Diyos kung ano yung laman ng ating pong mga puso't isipan. Alam ng Diyos kung tapat po tayo naglilingkod sa Kanya. Bagaman talagang tayong lahat ay mga katatayan, masisipag po tayo. Amen po. Na talagang ginagampanan po natin ang ating pong tungkulin sa ating pong mga kanya-kanyang mga pamilya. Ginagawa natin para sila yung makapag-aral, pinusustuhan po natin ang kanila pong mga pangailangan. Amen. Saludo po ako sa bawat mga katatayan na masisipag. Amen po. Lalo na sa gawain para sa Panginoon. Kasi ang gawain para sa Panginoon, hindi naman talaga hadlang ito. Kasi kung titignan nyo, yung oras sa Bible study ng mga tatay, lahat po tayo mga tatay, may Bible study tayo. Kali po, Lunes lang po yung walang Bible study po namin. Lunes hanggang Sunday. Ay, Martes hanggang Sunday, diretso po ang ating pong gawain para sa Panginoon. Pero nagsasawa po ba kayong maglingkod sa Panginoon? Dumadalo sa mga pagtitipon? Parang pag dumadalo ka sa pagtitipon, parang laging bago. Laging bago po. Amen po. Dahil parang pagka nagkasama-sama na, parang ayaw na magka-iwalay. Ganun po ang mga lingkod ng Diyos. Kasi ang mga tatay na binago ng Panginoon, pag dumadalo sa mga pagtitipon, dahil alam po natin ang meron pong nangyayari. May natututunan, may nababago sa buhay po natin. Totally sa buhay natin, hindi tayo mababago ng dahil sino mang magaling na natuturo. Nabago tayo dahil sa ating pong Panginoong Jesucristo nung tayo po ay tumanggap sa Kanya. Pinagsisihan, tinalikuran natin ang ating pong mga kasalanan at patuloy tayong naniwala at sumampalataya sa ating pong Panginoon. Amen. At sinuko natin ang ating pong buhay. Tinanggap natin siya bilang Panginoon at sariling tagapagligtas ng ating pong buhay. Amen. Yan, puri po ang Panginoon at maraming pong salamat sa Diyos. Binigyan po tayo ng pagkakataon upang mahibahagi ang salita ng Diyos sa oras po nito. Lagi niyong tandahan na mahal po tayo ng Diyos. Kahit kailan hindi naging pabayaan ang Diyos po sa atin. Bagamat may mga pagsubok, suliranin na ating pong pinagdadaanan, ulit ko, tandahan niyo, ipagkatiwala lang po natin ito sa Panginoon. Sigurado na tayo po ay magtatagumpay. Bilang tayo mga hinirang, pinili ng Panginoon, lagi niyong tandahan na nandyan lagi ang Diyos kahit kailan hindi tayo iiwan. At walang makapag-iwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos. Bilang tayo mga Kristiyano, kaya natin yan. Huwag tayong susuko. Walang susuko. Ipagpatuloy natin ang ating pong pananampalataya. Ipaglaban natin si Kristo sa buhay natin. Ipaglaban natin ang ating pong pananampalataya. Amen! Bilang tayo mga hinirang ng Diyos na ang buhay na ito ay patuloy na magamit para sa karangalan at kaluwalhatian ng ating pong Panginoon. Amen! Puri po ang Diyos at maraming salamat po. God bless po sa lahat. Salamat po, Pastor. Amen. Tunay pong napakaganda po na ibigay ng design ng Diyos sa buhay ng bawat isa. Amen. Sabi nga, sino daw makapag-iwalay sa pag-ibig ng Diyos sa atin? Meron po ba? Wala po, hindi po ba? Pagkapaling natin ng Diyos, sabi nga, pagkapaling natin ng Diyos ay wala daw laban sa atin.